na ayaw ng mga kalalakihan na kinokontrol sila. In order na lang na magkaroon ng peace and harmony ang pagsasama ninyo. Oo na lang yan ng oo sa'yo. Pero wag ka, pagtalikod mo, inis na inis sa'yo yan, Chuck. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Madam, pwede rin bang malaman kung anong ayaw na ugali ng isang lalaki sa isang babae? Each person po ay may iba-iba talagang klase ng pag-uugali. Dahil ang bawat isa po sa atin ay produkto ng ating life experience, ng ating environment, ng ating edukasyon. At kung saan at paanong generation tayo nabuhay. Kaya minsan, sa tingin natin, pangit yung pag-uugali niya, pero para sa kanya ay normal at tamang pag-uugali lang naman. Number 1 na pinakaayaw ng mga kalalakihan sa mga kababaihan is bring up the past. Madalas na nire-recall ng mga kababaihan even the hour, date, at nang makakapag-bothered sa kanila at sa relasyon nila, uulit-ulitin nila yan. Doon na nasisira ang mood ng mga kalalakihan. Huwag po natin ipaghalo ang problema noon at ang problema ngayon. Dahil mas magiging malaking problema ito. Number 2, we hate admitting we are wrong. Isa yan sa mga kinaiinisan sa atin ng mga kalalakihan na hindi daw tayo tumatanggap ng pagkakamali. Minsan, nakakagawa tayo ng mga maling pananalita, maling desisyon. Pero ayaw natin na nasisisi tayo. At ayaw natin aminin hanggat maaari na tayo ang may kasalanan nito. Diyan, inis na inis ang mga kalalakihan. Hindi raw tayo marunong kaagad mag-apology. Number 3, use intimacy as a threat or reward. Anong ibig kong sabihin dito? Madalas pinapanakot natin ito or ginagamit natin itong threat or reward sa kanila. Pag meron silang nagawa na hindi natin nagustuhan, hindi sila makakatabi or hindi sila makakasiping sa kama. Or kung meron naman silang favor na ginawa nila unfavorable sa atin, meron naman silang reward. Yun ay makatabi natin sila sa kama at mapagbigyan sila doon sa gusto nilang mangyari. Iinis ang mga kalalakihan dahil tayong mga kababaihan daw ay ginagamit natin ang charm natin para makuha natin ang gusto natin sa kanila. Mga happy and healthy marriage, it's very important na kailangan straightforward tayo sa mga mister natin kung ano yung gusto natin at kung ano yung ayaw natin. Aminin nyo yan, girls. Ginagamit talaga natin yan. Another thing, we don't respect privacy. Umpisa na dyan ang cellphone. Let's face it. Gusto natin na kinakalikot natin ang mga cellphone ng mister natin. Pag ang mga mister natin ay merong ka-text or merong kausap sa phone, tanong agad tayo kung sino yung kausap, sino yung ka-text, paano mo nakilala, kailan mo pa yung kilala, ang dami nating tanong. Gusto natin, kinakalkal natin, even yung mga wallets nila at yung mga bags nila. Mga mister natin, hindi natin binobosohan. Bagkos ang binobosohan natin is yung mga telepono nila or kung anumang mga private things na sa kanila gusto natin, meron tayong access doon. Another thing, women are constantly complaining. Wala naman may gusto talaga kahit ikaw na palagi kang nagko-complain all the time, especially doon sa asawa mo. Masyado tayong specialista sa mga partner nating lalaki na maghanap ng mali. Instead, na dun dapat tayo nagpo-focus sa mga positive nila. Nagagawa nilang maganda para sa atin. Another thing, meron tayong mga yo-yo attitude. Yung mga tipong gusto mo palaging ikaw yung tama. Yung tipong gusto mo, ikaw yung palaging nasusunod. Yan yung isa sa kinaiinsan sa atin ng mga kalalakihan. Anumang pagkahaba-haba ng pag-i-explain ng mga partner natin, anumang pagkahaba-haba nung pagdedepensa ng mga partner natin sa atin, ang ending, tayo pa rin ang tama. Sabi nga nila, happy wife,
happy life. Hindi naman lahat ng mga kababaihan ay ganito. Pero karamihan sa mga kababaihan, gusto nila na sila ang strong. Tayo yung laging nananalo sa discussion. Pero tayo naman ang number 1 pikon. Kapag natatalo tayo, ayaw na ayaw ng mga kalalakihan ng double standard attitude. Another thing, make our husband feel like the bad cop. For example, may nagawang hindi maganda yung anak. Di ba ang taga-punish or yung taga-enforce ng rules is yung mga tatay kadalasan. Kaya ang tendency sa mga kababaihan, ang bad cop sa pamilya is yung tatay. Kapag maganda ang nagawa ng anak, ang lalabas sa bibig nating mga babae ay mana sa akin ang anak ko. Pero kapag nagkamali ang anak, ano ang sasabihin ng mga kababaihan? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kapag maganda, aakuin natin. Kapag pangit, sa tatay niya, nagmana yan. Last one, we like to control your life. Gusto daw natin na kinokontrol natin yung buhay ng mga asawa natin. Remember, hindi po pets ang mga partner natin, kundi sila ay human na katulad natin. Tayo yung madalas na susunod kung ano yung plan natin this weekend, saan tayo magbabakasyon next vacation, palaging madalas is yung mga kababaihan ang nasusunod. Even yung mga outfits ng ating mga partner or haircut nila, number 1 tayong kritiko. Kaya kailangan sumunod sa atin ang mga partner natin kung ano yung gusto natin para sa kanila, para hindi natin sila makriticize. Ayaw na ayaw ng mga kalalakihan na kinokontrol sila. In order na lang na magkaroon ng peace and harmony ang pagsasama ninyo, oo na lang yan ng oo sa'yo. Pero wag ka, pagtalikod mo, inis na inis sa'yo yan, Chuck. Yan lang to sa mga bagay na nagagawa nating mga kababaihan na hate ng mga kalalakihan. There are probably more than this na talagang ayaw nila sa mga pag-uugali natin. Para ma-improve yung relationships natin, kailangan both genders should work towards para mas maging better tayo sa sarili natin at doon sa mga partner natin para ma-avoid yung mga habitual and annoying na pag-uugali natin. Boys, kung meron pa kayong gustong idagdag, just comment down below. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!